Para makalimutan ng lungkot na nadarama ni Patrice, ay niyaya niyang mag-inuman ang kanyang mga kaibigan na sina Laika at Ram. Bakit kasi pumayag ka na kunin ng lalaki yun si Brycel? Talak sa kanya ni Laika. Oo nga, isipin mo mabuti, Pat. Ikaw ang nag-alaga na 5 taon sa anak niya, tapos siya araw lang ay kukunin niya agad ang bata? Tama si Ram, Pat. Bakit, Laika? Ram, may karapatan nga ba ako sa anak niya? Maaring hindi mo nga kadugo, pero ikaw ang kinikilala niyang ina, kaya may karapatan ka sa kanya. Kung asawanin mo na lang kaya yung cholo na yon para happy family na kayo? Oo nga, ang talino mo talaga, Laika. Siyempre naman, Ram, ako pa ba? Hindi ko nga alam kung binata pa yon o baka may girlfriend o asawa na yon. Madali lang yan, edi i-stalk natin siya. Natatawang sabi ni Laika na sinang-ayunan naman ni Ram. In-stalk nga nila ito sa social media account nito. Pero nalaman nilang may girlfriend na pala at isa itong doktora sa Makati Hospital. Okay lang yon, Patrice. Girlfriend pa lang naman eh. Baliw ka talaga, Laika. Anak, gusto mo ba makita ang mama Patrice mo? Opo, Papa. Bakit po? Pupuntahan po ba natin siya? Oo, bukas. Doon ka muna sa mama Patrice mo, ha? Kasi may kailangan lamang akong ayusin. At kapag naayos ko na yon, ay magsasama na tayong dalawa. Wala nang pwede pa magpahiwalay sa atin. Bakit po tayong dalawa lang? Hindi po ba dapat tayong 3 ni na mama? May mga bagay kasi anak na mahirap maintindihan. Pero balang araw, ipapaintindi ko sa'yo. Sa ngayon matulog ka na dahil maaga tayong aalis bukas. Good night, Papa. I love you. I love you more, anak. Dahil sa kalasingan ni Patrice ay nakatulog siya sa bahay ni Laika. Nang tignan niya ang relong suot ay 5:00 na ng umaga. Dali-dali siyang tumayo para umuwi ng apartment niya. Pupungos-pungas siya lumabas ng bahay ni Laika hanggang sa makarating siya ng highway. At sa pagtawid niya ay hindi niya napansin ang sasakyan na paparating. Buti na lamang at nakapagpreno kaagad ang driver nito. Miss, are you okay? May okay bang tumilapon? Inis niya sagot rito. Kasalanan mo naman kasi, tumatawid ka nang hindi nakatingin sa dinadaanan mo. Buti na nga lang na nakapagpreno ka agad ako. Pero paano kung hindi? Di baka ngayon ay nasa hospital ka na. Huwag mo na nga akong pagalitan pa, tulungan mo na lang akong tumayo. Inabot nito ang kamay sa kanya para makatayo siya. Salamat. Next time, miss, pagtatawid ka ay mag-iingat ka, ha? Sermon niya sa babae. Opo, father. Inis niyang sagot rito. Wait, you look familiar. Nakita na ba tayo before? Hindi ko alam, baka... Oo, ewan. Nang iwan siya ng lalaki, ay saka lamang niya napagtanto na familiar ang boses nito sa kanya. Saan ko nga ba narinig ang boses niya? Papasok na sana siya ng trabaho nang may kumatok at nang buksan niya ito ay nagulat siya na makita si Brycel. Patakbo siya nitong niyakap at hinalikan sa pisngi. Mama, miss kita ng maraming-marami. Ako din, anak. Teka, sinong kasama mo? Ako. Mr. Villamor? Kailangan natin mag-usap. Tungkol saan naman? Tungkol sa anak ko. Gusto kong dito ulit siya tumira sa'yo. Babayaran kita buwan-buwan at ako nang bahala sa lahat ng mga kailangan nyo. Mula sa pagkain, damit at kung ano-ano pa. Bakit? Hindi mo na kailangan malaman pa ang dahilan ko. Basta ang gusto ko, mag-resign ka sa trabaho mo at mag-focus ka sa anak ko. Hoy, Mr. Villamor, naalagaan ko na 5 taon ng anak mo kahit na nagtatrabaho ako. Kaya huwag mo akong uutusan sa mga bagay na nakasanayan na namin. Miss Patrice, kaya kita pinagre-resign sa work mo dahil ang trabaho mo na ngayon ay ang bantayan ng anak ko. In short, yaya. Hindi ako nagpapabayad sa pag-aalaga sa anak mo dahil tunay na anak ang turing ko sa kanya kahit na hindi siya galing sa akin. Ngayon, kung gusto mo siyang dumito sa akin, walang problema yun sa akin. Sa totoo lang, mas pabor nga sa akin yun eh. Pero hindi mo na ako kailangang bayaran pa dahil hindi ko tatanggapin ang pera mo. Ayoko magkautang na loob sa'yo, kaya tanggapin mo na lang ang alok ko. Ewan ko sa'yo. Saan ka ba galing, Cholo? Bakit ngayon ka lamang? Anong oras na? Sorry, Kara. May pinuntahan pa kasi ako. Bakit pala nandito ka? Nakalimutan mo na ba? Ngayon tayo pupunta ng Tagaytay para sa medical mission namin. Oo nga pala. I forgot. Ano ba kasing pinagkakaabalahan mo nito mga nakarang araw at pati ako'y nakakalimutan mo na? Wala naman, sa office lang.
Sige na, magbihis ka na. Hihintayin kita dito. Bilisan mo, okay? Habang inaantay niya si Cholo, ay nag-ikot-ikot muna siya sa garden. Hanggang sa makita niyang naliligo sa swimming pool si Adamson. Hi, Adamson. Hi, Kara. Alanganing balikbati niya rito. Bakit ang aga mo yata naliligo sa pool? Maalinsangan, kaya naisipan ko magbabad. Yun nga ba, Adamson? O dahil nakita mo kung kaya ka pang kapatid mo? Huwag kang mag-isip ng mga bagay na hindi naman totoo. Matagal ko nang tanggap na tapos na ang sa atin. Bakit, Adamson? Wala ka na bang feeling sa akin? Wala na. Liar. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Basta ako, nananahimik na dito. Bakit ba kasi ayaw mong aminin na mahal mo pa rin ako hanggang ngayon? Na gusto mong magkabalikan tayo? Mahirap bang aminin yon, ha, Adamson? Wala akong aaminin sa'yo dahil lahat ng mga sinasabi mo ay hindi totoo. Kaya kung ako sa'yo, Kara, si Cholo na lamang ang paglaanan mo ng oras at wag ako. Inis niya itong tinalikuran at pumasok ng kabahayan. Naiwang nagpupuyo sa inis si Kara. Habang nagsha-shower ay hindi niya maiwasang bumalik sa nakaraan kung paano sila nagsimula at nagtapos ni Kara. Flashback. Talaga, Kara? Sinasagot mo na ako? Oo, Adamson, dahil na-realize ko kung gaano kita kamahal. I love you, Adamson Villamor. Mas mahal kita, Kara. Sa sunod na 2 taon ay naging maayos ang takbo ng relasyon nila. Pero na magsimula magtrabaho bilang abogado ay panay-panay na kung mag-away at magkatampuhan sila. Bakit mas inuuna mo pa yung trabaho mo kaysa sa akin na girlfriend mo? Kara naman, alam mo pangarap ko to. At ito na unti-unti nang nakikilala ang pangalan ko bilang isang magaling na abogado. Ay, Diyos ko naman, Adamson. Hindi mo na nga kailangan maging isang magaling na abogado para makilala ka lang. Dahil matagal nang kilala ang pamilya niyo sa larangan ng business. Gusto kong gumawa ng sarili kong pangalan. Ayokong kilala lang ako dahil sa mga magulang ko. Kung mahal mo ko, ay maintindihan at susuportahan mo ako sa pangarap ko. Hanggang kailan? Hanggang sa matupad ko ang pangarap ko. Akala niya ay maayos na ang usapan nila, pero makalipas ang 1 taon ay nagkipag-break na ito sa kanya. Masakit at mahirap tanggapin ang nangyari sa relasyon nila, pero mas masakit nang malaman niyang kapatid pa niya ang pinalit nito sa kanya. Bakit ang kapatid ko pa? Bakit, Kara? Dahil mahal ko siya. Kalokohan. Ang dami lalaki na pwede mong ipalit sa akin. Pero bakit ang kapatid ko pa? Na mga panahong puro katrabaho, si Cholo ang nasa tabi ko, ang sandalan ko, kaya nakuha niya ang puso ko. Masakit man para sa kanya ay kinailangan niyang tanggapin ang relasyon ng kapatid at ex-girlfriend niya. Araw-araw na dinadalaw ni Cholo ang anak sa bahay ni Patrice. At habang tumatagal ay nakikilala niya ito. Lahat ng mga katangian sa isang babae ay na kay Patrice. Naaminin man niya sa hindi ay hindi ito mahirap mahalin. Kailangan pala natin mag-usap, Cholo, tungkol kay Brycel. Bakit? May nangyari ba? Wala naman. Sa linggo kasi ay family day. Pwede ka ba? Oo naman. Talaga? Oo, free ako. Kaya sasama ako sa inyo. Lahat gagawin ko para sa anak ko. Pakiramdam ni Patrice habang tumatagal ay nahuhulog na ang loob niya kay Cholo at pakiramdam niya ay isang tunay na pamilya na sila. Samantala, kakalapag lamang ng eroplanong sinasakyan ni Roxanne. Bumalik siya ng Pilipinas para kunin ang anak na iniwan. Pero nang pinuntahan niya ang dating apartment na pinag-iwanan sa baby niya ay wala na ang babaeng nakatira doon. Patrice, magbihis kayo, dali. Bakit, Cholo? Saan tayo pupunta? Basta, may surprise ako sa inyo. Talaga, Papa? May surprise ka sa amin ni Mama? Yes, baby. Kaya sige na, magbihis na kayo. Dali-dali nga sila nagbihis at pagkatapos ay sumama sila kay Cholo. Huminto ang kotse nito sa isang kondo sa Makati. Umakyat sila sa 9 na palapag. Binuksan nito ang isang unit at saka sila niyayang pumasok sa loob. Anong ginagawa natin dito? From now on, dito na kayo titira ni Brycel. Bakit? Dahil yun ang gusto ko. Pero ang mahal nito, Cholo, hindi ko to kayang bayaran. Sino ba kasi ang may sabi sa'yo na ikaw magbabayad nito? Pinili ko tong unit na to para sa inyo ni Brycel. At nasa pangalan mo na to, Patrice. Sa pangalan ko? Dahil sa'yo na to. Naku, Cholo, hindi ko to matatanggap. Masyadong mahal to. Tama na yung buwan-buwan na ibinibigay mo sa akin. Huwag mo nang isipin pa ang halaga nito. Binibigay ko to sa'yo dahil nagpapasalamat ako
sa pagmamahal at pag-aalaga na binigay mo sa anak ko. Kaya please, tanggapin mo na to, okay? Dahil sa pangungulit nito, kaya pumayag na lamang siya sa gusto nito. Samantala, palabas na ng parking si Cholo na may kotseng humarang sa gitna. Ini siyang bumaba at kinatok ang driver nito at laging gulat niya na mapagsino ito. Roxanne? Yes, my dear. I'm back. Kailan ka pa dumating? Kahapon lang at nandito ako para sa anak ko. Pagkatapos mo siyang iwan, babalik ka para sa kanya? Oo, Cholo. Dahil walang araw at gabi na hindi ko siya naaalala at naiisip. Nagsisisi ako sa ginawa kong pag-iwan sa kanya. Magulo lamang ang isip ko noon kaya ako nagawang iwan siya. Kaya bumalik ako para itama ang pagkakamali ko. Anong ibig mo sabihin? Please, Cholo, tulungan mo akong hanapin si Patrice del Carmen, ang babaeng may hawak sa anak natin. Please, nakikiusap ako sa'yo. Roxanne, alam kong galit ka pa rin sa ginawa ko. Sorry na. Pangako, pag nahanap na natin ang anak natin, magtulungan tayong alagaan at palakihin siya. Sige. Thank you, Cholo. Thank you. Nang makaalis si Roxanne ay napabuntong hininga na lamang siya. Kaya lamang niya sinabi na tutulungan niya ito sa paghahanap ay para tumigil na ito at umalis na. Pero ang totoo, wala siyang balak na ituro ang anak. Kaya nga hindi na niya sinabi na nakita na niya ito dahil baka ilayo nito ang anak niya at ayaw niya mangyari yon. Busy ka ba, kuya? Hindi naman masyado. Bakit? Pwede ba tayo mag-usap? About what? Sa anak ko. Bumalik na si Roxanne at kanina'y pinuntahan niya ako. Bakit daw siya bumalik? Gusto niyang hanapin ang anak namin pero hindi ko sinabi na nakita ko na siya. Anong plano mo ngayon? Hindi ko pa alam. Pero isa lang ang alam ko. Ayoko mawala ulit sa akin ang anak ko. Malaking problema nga yan. Dahil ang bata at hanggat wala pa sa tamang edad, ay sa inang ito mapupunta at talo ka doon. Pero kuya, iniwan niya sa labas ng pintuan ng apartment ni Patrice ang anak namin. Ano kung masamang tao si Patrice tapos binenta niyang anak ko? Mabuti na lang at mabuting tao si Patrice. Inalagaan at minahal niyang anak ko. Anong sinabi mong pangalan kanina? Patrice. Siya yung nag-alaga kay Brycel. Mabait siya at maganda. Para kasi narinig ko na ang pangalan yon. Anyway, pag-isipan mo mabuting hakbang na gagawin mo. Anong plano mo ngayon, Roxanne? Magtutulungan kami ni Cholo na hanapin ang anak namin. Then, syempre aalis kami at isasama ko siya sa Singapore. What? Paano naman si Cholo? Nancy, may girlfriend na si Cholo. So anytime na gusto niya ng anak, ay pwede silang gumawa. Samantalang ako ay hindi na pwede magkaanak kahit kailan. Pero sa tingin mo, papayag kaya siya sa gusto mong mangyari? Wala naman siya magagawa, ako ang ina, so sa akin ang bata. Pero Roxanne, mayaman sila. At bukod doon, baka nakakalimutan mo, isang magaling na abogado ang kuya niyang si Adamson. Wala akong pakialam, Nancy. Hindi pa man tapos mag-ayos ng mga gamit si Adamson sa bagong bilhin niya ng kondo. Nang may kumatok, nang buksan niya ito, mukha ni Kara ang nakita niya. Hi, Adamson? Kara, anong ginagawa mo dito? Huwag ka na magtanong pa, Adamson. Ayaw mo ba akong papasukin? Niluwagan niya ang pintuan para makapasok ito. Magandang unit mo ah. Anong ginagawa mo dito? Sinundan kita dito kanina. Bakit? I love you, Adamson, at namimiss na kita. Sa kanya ito niyakap at hinalikan sa mga labi nito. Nung una ay ayaw itong tugunin ni Adamson. Pero kahit anong pagtutol niya, ang katawan naman niya ang may gusto. Nang magising siya sa katotohanan, ay agad siya lumayo kay Kara. Bakit ka huminto? Dahil mali to, maling-mali. Paano naging mali? Mahal kita at mahal mo din ako, di ba? Tama na, Kara, tumigil ka na. Hindi ako titigil dahil mahal kita. Ni minsan hindi ka nawala dito sa puso ko. Are you crazy? Oo, nababaliw na ako sa bawat oras at araw na hindi kita kasama. Alam ko, dahil nararamdaman ko mahal mo pa rin ako. Kaya bakit hindi nating hayaang sumaya tayo sa piling ng isa't isa? Gusto mong malaman kung mahal pa kita? Oo, Kara. Mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit sinaktan mo ako, ay patuloy pa rin kita minamahal. Pero hindi pwede maging tayo ulit dahil may masasaktan tayo. At yun ay si Cholo. Isipin mo din naman minsan ng ibang tao, Kara. Hindi yung puro sarili mo lang. Oo na, makasarili na ako. Pero nagmahal lang naman ako ah. Mali ba mahalin kita? Oo, mali. Kaya please, umalis ka na.
At sana ito nang huli nating pag-uusap. Babalik ka rin sa akin, Adamson. Tandaan mo yan. Sa pagmamadali niya makaalis ng kondo ni Adamson, ay hindi niya napansin ang babaeng makakasalubong niya. At dahil doon, kaya tumilapon sa katawan niya ang dala nitong pagkain. Ano ba? Sorry miss, pero ikaw tong hindi tumitingin sa dinaraanan mo. Ay, buisit. Magpapahinga na sana si Adamson nang mapansin niya ang bag ni Kara. Kaya nagmamadali siya lumabas para sundan ito. Pero sa pagmamadali niya ay may nakabanggaan siya. Sorry miss, hindi ko sinasadya. May hinahabol lang kasi akong tao. Hingi niya ng paumanhin rito. Alam mo ba mister, kung pangilang ka nang bumangga sa akin? Pangalawa ka na, kaya kotang-kota na ako. Wala nang natira sa pagkain na binili ko. Pag minamalas nga naman talaga oh. Again, sorry. Don't worry, babayaran ko yung mga pagkain na natapon. Pero please, mamaya na. Dahil baka hindi ko na siya maabutan pa. Wala akong pakialam sa pera mo. Saka hindi ako nagpapabayad. Habang nagtatalo sila ng lalaki, ay hindi nila napansin ang paparating na janitor na may hila-hilang cart. At dahil hindi nito makita ang daanan, kaya nabangga sila nito. Bumagsak ang katawan niya sa sahig, kaya napaaray siya. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang mga labing lumapat sa kanyang labi. Sorry miss, hindi ko sinasadyang mahalikan ka. Boses ng lalaki ang nagpabalik ng kanyang katinuan. Sa kahihiyan ay mabilis siyang tumayo at patakbo sumakay sa bukas na elevator para matakasan ng lalaki. Nakakahiya ka, Patrice. Paano ko naramdaman niya na gustuhan mong halik niya? Oh my God, nakakahiya talaga. Pero, ganun palang pakiramdam ng mahalikan? Para kung lumulutang sa alapaap. Hindi na nga naabutan ni Adamson si Kara sa parking lot dahil nakaalis na ito. Kinagabihan, hindi alam ni Patrice kung maliligo nga ba siya o titingin na lang ng salamin at tititigan ang mga labi na halikan ng lalaki. Para nakita ko ng lalaking yon. Saan ko nga ba una nakita yon? Habang nanonood ng news ay hindi may iwasan ni Adamson na maalala ang nangyari sa labi kanina. Napangiti siya nang maalala ang nangyari. Kung paanong tinugon ng babae ang halik niya. Kahit alam niyang hindi yun sinasadya. Isang tawag ang nagpabalik sa kanyang katinuan. Hello kuya, busy ka ba today? Bakit? Gusto sana kitang isama para makilala mo si Patrice. Next time na lang, may pupuntahan kasi akong clients. Ganun ba? Sige, sa birthday na lang ni Patrice, sa Sabado, kasi may hinanda akong sorpresa sa kanya. Sige, saan ba gaganapin? Palawan, para makapamasyal at makapag-relax na rin. 2 days lang naman yun. Sige. Araw ng Sabado, maaga dumating si Cholo sa unit nila. Bakit sobrang aga mo naman ata ngayon? Happy birthday, Patrice. Para sa'yo. Inabot niya rito ang hawak na kahon. Ano naman to? Regalo ko sa'yo dahil birthday mo today, di ba? Nag-abala ka pa. Salamat. Magbihis na kayo dahil aalis tayo. Saan tayo pupunta? Basta, gusto ko lang na maging masaya ka ngayon dahil birthday mo. At siya nga pala, may makakasama tayo doon. Sino? Ang Kuya Adamson ko. Mabait yon, mana sa akin. Biro pa niya rito. Habang nasa biyahe ay hindi niya maiwasang magtanong kung saan ba talaga sila pupunta. Matulog ka na muna. Gigisingin ko na lang kayo pag ando na tayo, okay?